Mukhang mga kaibigan, napapanahon na. Etong sinasabi ngayon ni Alan Peter Cayetano, isa sa mga senador na pwedeng maging senador judge kasi senador ito hanggang 2028 pa eh. Prayer, dasal. Yan lang ho. Para dito sa kung kailan magsisimula o magkakaroon ng trial dito sa mga kasong kinakaharap ni Sara Duterte. Pakinggan natin po itong report na ito bago natin ibigay ang iba pang mga analysis at opinion sa nangyayari sa kasalukuyan. The Senate needs to hold a special session on the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Senator Alan Peter Cayetano says prayers are needed. In an interview on Friday, February 28, Cayetano says no one wants conflict and that no one wants the Senate to have divided attention on the issues. Cayetano adds that accountability is a must in the impeachment trial. Senate President Cheese Escudero repeatedly ruled out a special session for the impeachment trial while the Senate is on break. Escudero, in a press conference on Thursday, February 27, disclosed the time frame on the impeachment trial against Duterte. Escudero... So yan o, talagang pati Senate President, pati yung ibang senador tulad ni Cayetano, ayan, prayer, magdasal daw tayo. Alam niyo kung bakit sabi ko na timing ito, baka napapanahon? Alam ba ninyo dito ho sa isyong ito ngayon na nangyayari, na bitin ng mamamayan na makakita ng trial, malaman kung totoo o hindi, ano ang mga kaso, ano ang ebidensya, sino ang testigo, at anong magagawa ng Defense Council. Ang ating pag-asa na lamang po ay ang Korte Suprema. Kung yung mga gunita, merong dalawa na petition before Supreme Court. Yung isa, petition for mandamus. Kanilang hinihilingin, atasan or sabihan ang Senado na mag-trial na dahil yon ang nakasaad sa saligang batas. Dahil nga sa kanila na ang Article of Impeachment. Yan yung isang petisyon. Ang naging aksyon ng Supreme Court, hiningan ng komento ang Senado tungkol dyan sa petisyon na yan. Pero ang ginawa ni Escudero, ipinasa sa Solicitor General sa Malacanang. Yun daw Solicitor General ang sumagot, magtanggol sa kanila, hindi yung mga abogado sa Senado. Kita nyo, pinatagal pa. Samantalang kung yung mga abogado ng Senado ang sasagot, sa loob ng ilang araw, kaya nilang gawin yun. Ay ipinasa doon sa napakaraming trabahong abogado ng gobyerno bilang Solicitor General, si Secretary Guevara, ay talagang matatagalan bago makasagot yun sa dami ng trabaho nun. Talagang yung bola kung sa basketball, ipinasa sa Malacanang. Hindi naman dapat trabaho ng Malacanang. Senado nga ang pinagpapaliwanag ng Supreme Court eh. Pero ipinasa ni Escudero sa Solicitor General, Executive Department. Nakita niyo yung dribble? Palayo, sa ring. Hindi patungo sa ring yung bola. Okay. Pangalawang petisyon. Anong petisyon? Nahingi ng TRO ang kampo ni Sara Duterte. Pinawawalang visa. Illegal daw yung Article of Impeachment or impeachment laban kay Sara. Wala daw sa tamang proseso. So nakita niyo yung dalawang petisyon, nakakabahala yan. Magkakontra yung dalawang petisyon. Kaya again, tama yung sinabi ni Alan, dasal tayo. Kasi ang Supreme Court na lang. Ngayon ang tanong, ayaw kong pangunahan, tanong lang kung sakali. Kung sakali ba na magdesisyon ng Korte Suprema na ito ay konstitusyonal, dapat magkaroon na ng trial. Ngayon na, yan ang sinasabi ng saligang batas. Susundin ba ito ng Senado? Abay, dapat sundin ng Senado. Pag ito hindi pa sinunod ni Escudero, halimbawa, yan ang magiging desisyon ng Supreme Court. Aba, ibang level na yan. Hindi na maganda yan. Kasi tayo, lahat, mga oposisyon, independent o gobyerno, anumang sektor, basta Pilipino ka, irerespeto natin ang lahat ng desisyon ng Korte Suprema. Okay. Kung sabi ng Supreme Court, legal ang lahat ng proseso, dapat mag-trial na kayo, Senado. Ay paano yung in-schedule ni Escudero na July 30? Di ba? Malayo. Yun ang sinasabi natin na parang inunahan ni Escudero yung Korte Suprema. Although, karapatan siguro yun. Kung kailan niya gusto, ibig sabihin yung ginawa niya yun. Pero, paano? So, ibig sabihin, kahit in-schedule ni Escudero na sa July 30 ang trial, pero pag sinabi ng Korte Suprema, proceed ngayon na, o mababaliwala yung July 30. Napipilitan na silang magsimula ngayon. Kaya yun po yung sinasabi ko. Ang pag-asa na lang nating mga Pilipino, pro o anti-Marcos, pro o anti-Duterte, ay ang Korte Suprema.
Hindi naman natin pwedeng madaliin yan kung kailan sila magdidesisyon. At ako'y naniniwala na ang lahat ng desisyon at gagawin ng Korte Suprema yung papabor sa majority ng mga Pilipino na naaayon sa ating saligang batas. Dahil yun ang kailang trabaho. Pag meron tayong pagdududa sa mga batas na ginawa at implementation, pupunta tayo ng Supreme Court. Dahil sila magsasabi kung constitutional or unconstitutional. Naaayon ba sa batas o hindi naaayon ang mga kaganapan o nangyayari? Yun ang ating hihintayin. Sana nga maglabas na sa lalong madaling panahon ang Korte Suprema before June 2 or before June or July 30. Medyo matagal yun. Matagal pa yun, 3 months mahigit pa. Para kung magkaintindihan na tayo. Dahil ako naniniwala na ang Supreme Court hindi yan lilihis sa impeachment process 1987 Constitution. Ano ang sinasabi doon? Ang Senado ay dapat mag-trial sa oras. Forthwith nga eh. Forthwith. Ibig sabihin, kaagad-agad. Hindi dapat i-delay. Yan ang ating paniniwala at ng ibang mga madami pa mga abogado. So nasa Korte Suprema na ho yung issue. Yun nga yung ating hinihintay. Yun ang pag-asa natin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi nga natin, habang may buhay, may pag-asa. Yeah? Yeah? Kaya dadaanin lang natin din sa tawa eh. Kasi mai-stress tayo. Mai-stress kayo. Pagka hindi ho naipapaliwanag na ganito. Yeah? Kaya mahalaga, makinig, intindihin ang mga balita, magsubaybay. Hindi naman tayo nagmamagaling. Kasi yun na lang ho eh. Nagdidebate na eh. Ang si Escudero at mga congressman. Taong bayan, pro, antay, nagdidebate na rin. Mga gumawa ng saligang batas, may kanya-kanya na rin opinion. Pero halos iisa ang tumbok. Now na, proceed na. Yung ibang abogado, ganon din. Halos wala tayong naririnig eh. Maliban lang doon sa kampo ng mga Duterte kasi defense counsel yun. Lahat ng paraan gagawin ng tutulan. Expected natin ang lahat ng usapan ay sila ay kukontra dahil ng trabaho nga. Defense counsel nga sila eh. Pero ang mahalaga ay ang mamamayang Pilipino. Huwag kayong magsasawa. Kasi pag nagsawa kayo, pinalamig natin ang isyong ito, baka mawala ang katarungan ng mamamayang Pilipino. Hustisya para sa perang hinahanap. Hustisya para ho sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Hustisya ho sa mga pwedeng pang-abuso o nang aabuso. Kaya nga kailangan ng trial para malaman guilty ba o not guilty ang isang public official like Vice President na impeachable official, mayroong article of impeachment, in-impeach sa Kongreso, yan ang ating aabangan. So, di ba? Kaya, paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang ating mga video pinag-uusapan. Wala namang personalan ito. Kailangan lang ho talagang talakayin at ipaliwanag sa abot ng ating kakayanan.